Tawag sa pagsamba. Bayang nabuhay sa pagkabuhay ni Kristo, siya ay nabuhay. Ang Diyos ay gumawa ng bagong bagay. Hallelujah! Si Kristo ay nabuhay. Natalo ng buhay ang kamatayan. Pag-ibig ay nagtagumpay sa takot. Hallelujah! Si Kristo ay nabuhay. Nabago ng Diyos ang sitwasyon, wala ng pag-unlad tungo sa isang bagong simula. Hallelujah! Si Kristo ay nabuhay. Bayang nabuhay sa pagkabuhay ni Kristo, itaas ang inyong mga tinig. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay tunay na nabuhay. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, aming Diyos, sa umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa panibagong buhay na nasa amin ngayon at sa bagong kalakasan. Salamat sa ganda ng umaga. Salamat sa pag-alaala sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa aming lahat. Pangunahan niyo po kami sa aming pananambahan at linisin niyo ang aming puso. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah! Angeles ay nagsalaysay. Hallelujah! Tayo ay magawitan. Hallelujah! Kung kalikasan ay magdiwang. Hallelujah! Ang hari muling nabuhay. Hallelujah! Nilubig ang kamatayan. Hallelujah! Tinubos tayong tanan. Hallelujah! Dinaig ni libingan. Hallelujah! Nilubos ang kaligtasan. Hallelujah! Hinapi niya ang kalaban. Hallelujah! Nagbagong matagumpay. Hallelujah! Sa tinubuksan ng labayan. Hallelujah! Yamang si Kristo'y nabuhay. Hallelujah! Tayo man ay mabubuhay. Hallelujah! Langit ating kakamtan. Hallelujah! Sa Diyos na banay ipisan. Hallelujah! Patuloy nating purihin ang Diyos na buhay, na kasama natin sa buhay na ito hanggang kamatayan at pagkabuhay na muli dahil sa Kanya. Awitan natin siya ng may buhay
ngayong umaga. Amen. Amen at amen. Sabi nga po sa ating tawag sa pagsamba, bayang nabuhay sa pagkabuhay ni Kristo. Tayo po yon mga kapatid. Itaas ang inyong mga tinig. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay tunay na nabuhay. Hallelujah. Kaya tayo po'y umawit ng may diwa ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Buhay ang ating isip, ang ating mga puso, ating damdamin. Ialay po natin lahat sa Kanya. Tayo na rin po yung magbatian. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Muli pa, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. From our heart
Tunay na karapat-dapat siya ay papurihan ng ating Panginoon ni hindi niya kinailangan maging tao, pero ginawa niya. Hindi niya kailangan maghirap, makiramay sa ating mga pasanin, pero ginawa niya. Ni hindi niya kailangan mamatay. Sino ba tayo? Pero ginawa niya. Lahat ng ginawa niya ay out of His love. Pero tayo, lahat ng magagawa natin, walang maidadagdag sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Pero yun ang ating kailangan. Tayo ay manampalataya ng Kanyang muling pagkabuhay. Takda na tayo man ay may pagkabuhay na magpawalang hanggan. At yan po ang ating sineselebrate. Atin pong alalahanin itong oras na ito, itong araw na ito. Kaya again, church, mula po sa ating mga puso, atin pong awitan ng ating Panginoon. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
Hallelujah, hallelujah to our Lord. Panalangin ng kaliwanagan. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas. Sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Tayo po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Since binuhay na kayong muli kasama si Kristo, mag-focus kayo sa mga bagay na nasa langit, kung saan nakaupo si Christ sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa, kasi namatay na kayo at nakatago sa Diyos ang buhay nyo kasama si Christ. Nagkakaroon ng meaning ang buhay nyo dahil kay Christ, at pag nagpakita na siya, ipapakita din kayo ka-share niya sa kaluwalhatian. Tayo po'y tumayong lahat sa pagbasa ng Ebanghelyo ni Mateo 28, una hanggang 10. Pagkatapos ng araw ng Sabat, madaling araw ng Linggo, pumunta si Mary Magdalene at isa pang Mary sa pinaglibingan kay Jesus. Biglang lumindol ng malakas at bumaba galing sa langit ang anghel ng Panginoon. Ginulong niya ang bato ng libingan, tapos umupo siya sa ibabaw noon. Nakakasilaw na parang kidlat ang itsura niya. Puting-puti na parang snow naman ang damit niya. Dahil sa takot, nanginig ang mga nagbabantay at natumba silang parang mga patay. Kinausap ng anghel ang mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus, yung pinako sa krus. Wala siya dito. Binuhay siya ulit. Tulad ng sinabi niya, halika kayo at tingnan niyo yung pinaglibingan sa kanya. Dalian niyo, sabihin niyo agad sa mga disciples niya, binuhay siya galing sa mga patay. Mauna siya sa inyo sa Galilee at makikita niyo siya doon. Tandaan niyo ang ibinalita ko sa inyo." Umalis agad sa libingan ng mga babae ng may halong takot at sobrang saya. Tumakbo sila pauwi para ikwento sa mga disciples niya ang nangyari. Pero biglang sinalubong sila ni Jesus at binati niya sila. "Peace be with you." Nilapitan siya ng mga babae, hinawakan yung mga paa niya at sinamba siya. Sinabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Puntahan niyo ang mga kapatid ko at sabihin niyo na pumunta sila sa Galilee at makikita nila ako doon." Palain nawa ng Diyos ang pagbasa at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita ngayong umaga. Amen. O kay ganda, o kay ginang ng salitang mula sa Diyos, o kay ganda, o kay ginang ng salita ng Diyos.
Pakinggan po natin ang awit ng Praise God Choir.
ang batian po nila ay Happy Easter. No? Maligayang pagkabuhay na muli ng Panginoon at natin na nananampalataya sa Kanya. Kaya ganun ko sinalin yung nasa discipleship ministries na call to worship. Tayo ang bayang nabuhay dahil sa Kanyang pagkabuhay. We live because of His risen life. Tayo din ay nabuhay. Hindi pa tayo namamatay pero naranasan na natin ang pagkabuhay, di ba po? Yung lesson kanina sa Sunday School, I was reflecting on that. Hindi pa tayo namamatay pero naranasan natin ang mabuhay muli. Because we are dead to sin, no? Tayo namatay sa kasalanan pero binuhay tayo ng Panginoon. Napakagandang karanasan nating lahat. I simply entitled the sermon, Kamangha-manghang Pangyayari sa Pagkabuhay. I think the resurrection itself is amazing na eh. Pero may mga kamangha-manghang pangyayari sa araw ng pagkabuhay mula doon sa text na binasa natin sa Matthew 28, 1-10. Ang Synoptic Gospels, siguro narinig nyo na yung salitang synoptic. Yung tatlong Gospels na nauna, Matthew, Mark, Luke, ay naglalaman ng pare-parehong kwento. Hindi naman completely, pero halos pare-pareho ang laman, kadalasan sa magkakatulad na pagkakasunod-sunod o sequence, magkaparehong gamit o pagpili ng mga salita, yung wording or praising. Sa kwento ng isa doon, yung muling pagkabuhay, yung Jesus calms the storm, at marami pang mga kwento, feeding the 5,000, ay makikita natin kung kaya nga sinasabi, seeing them together. Nakikita natin ang lahat ng kaganapan sa pamagitan ng pagtala ng tatlong ebanghelista. Sa kanyang marahil hindi naman complete, pero halos nabuong larawan ng kwento. Noong unang araw ng sanglinggo, matapos ang araw ng pamamahinga, the Sabbath day, nagpunta si Maria Magdalene at isa pang Maria madaling araw sa libingan ayon kay Mateo. Ayon naman kay Marcos, ang mga kababaihang nagpunta ay ang dalawang Maria at si Salome. Bumili ng pabango upang magpunta sa libingan, lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus, the anointing of the dead. Ang sinabi naman ni Lucas ay nagbalik ang mga babae sa libingan. It's more than 3. Hindi naman sinabing more than 3, pero ang larawang nakikita ko ay mahigit sa 3. Ang mga kababaihang ito, hindi ko alam exactly kung ilan sila, dala ang mga pabangong inihanda nila. Kaya siguro kaninang umaga, yung ating mga acolytes ay mga batang babae. Wala yatang nakarating na lalaki. si MJ tsaka si Dex, yung isang bata na nagsisindi. Mga babae ang unang nagpunta sa libingan for the purpose of anointing the dead, bilang paghahanda. Pero actually, kung babasahin natin yung account ni John na iba sa 3, ay ginawa na yon nila Joseph of Arimathea and Nicodemus nung kinuha nila yung bangkay ni Jesus sa krus upang ilibing, ay nilagyan na nila ito ng pabango. Siguro akala ng mga kababaihan ay hindi pa. That's part of the funeral ceremonies or rituals sa paglilibing ng mga Hudyo. Wala nang panahon upang gawin yon sapagkat on the day he died was almost nearing Sabbath. Hindi ka na pwedeng maglagay ng pabango, hindi ka na pwedeng gumawa sa araw ng Sabat. Dahil dumating na ang araw ng Sabat, di na magagawa ng sino man ang gusto niyang gawin sa katawan ni Kristo. Kaya matapos ang Sabat, the following day, early morning, madaling araw, ay nagpunta sila sa libingan. Ang mga kababaihan, kahit na may pag-aalala kung paano igugulong yung malaking bato,
na nakatakip sa libingan. Ang libingan daw noon ay inuukit sa mga bundok na bato ang isang butas at ilalagay yung namatay at tatakpan ng malaking bato ay ginugulong. So siguro hindi kaya yon ng powers ng mga kababaihan, kaya worried sila. Going back to Matthew's account na binasa natin, sabi doon, biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, ginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. So, ginulong yung takip para upuan. O siguro dahil magandang upuan yun, Ang kanyang mukha ay nakakasilaw, yung anghel na parang kidlat, puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magbadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. At papunta na siya sa Galilea, makikita niyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Okay, let me start off with what are the points na sinasabi kong kamanghamanghang pangyayari sa pagkabuhay. First, una, para sa mga kababaihan, ito ay huling pagpupugay or parangal. This is how they will honor the body of Christ. Ngunit ang huling pagpupugay ay naging unang tumanggap ng balita ng pagkabuhay. Parang kabalintunaan, last sanang tribute, but it became, they were the first recipient of the good news that He has risen from the dead. Siya ay nabuhay, na maguli ang mga kababaihan, hindi ang mga kalalakihan. Sa lipunang tinuturing na second class ang mga kababaihan, ay Women's Month lang tayo last month, siguro applicable pa rin ito sa mga kababaihan, second class lamang po kayo ng mga panahong yon, ay pinarangalan na unang pinagpahayagan ng mabuting balitang ito ng pagkabuhay ng mga anghel, ng kamangha-mangha at di kapanipaniwalang pangyayaring ito. Unbelievable, amazing story of His resurrection from the dead. Ang sabihin ng balitang ito sa mga alagad o kanino man ng mga kababaihan, kasi yun ang utos sa kanila sabihin ninyo sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, sabi ng anghel. Ang sabihin nito ay merong dalang panganib. It was a risky move dahil napaka-intense pa rin ang persecution. Ngayong napatay na yung leader, siyempre ang susunod yung mga followers. So kung sino man ang nagpapakalat na siya ay nabuhay na maguli, ay pwedeng nasa panganib ang buhay. Pero ginawa yun ng mga kababaihan, kahit na ang kanilang saksi o pahayag ay hindi kasing halaga o bigat ng saksi o pahayag ng mga kalalakihan sa kanilang panahon. Nasabi nga sa ulat ni Marcos chapter 16 verse 8, ang ganitong bago ang maikling pagtatapos. If you're reading Mark, makikita nyo merong maikli at mahabang pagtatapos yung Gospel of Mark. Pero bago yung presentation ng maikli at mahaba, mababasa nyo sa verse 8 ang katapusan nung una, nung hindi pa available siguro yung mahaba at maikli. Ang sabi doon sa verse 8, lumabas sila ng libingan, yung mga babae, at patakbong umalis
na nanginginig at litong-lito, confused, nanginginig, siguro sa takot. At dahil sa matinding takot, yes, sa takot, wala silang sinabi kanino man. Pag ganito ang kwento sa mga kababaihan, talagang second class. Mahina ang loob. Hindi nagkwento ang mga kababaihang ito as far as that closing verse ng Book of Mark. Pero mamaya ay, later on, babasahin ko yung maikling pagtatapos ng sulat na ito. So, sabi nga doon sa isang nabasa ko, they would rather serve a dead Lord than a living Lord. Maglilingkod sila sa isang namatay at hindi sa isang nabuhay na Panginoon. Kung pinaghaharian ka ng takot na sabihin mo na ang Panginoon mo ay buhay, you would rather serve a dead Lord than a living Lord. Dahil at stake ang buhay mo. Ganun ba ang mga kababaihan? No. Hindi ganun ang mga kababaihang ito. Marahil nung bahaging yon. Pero kung babasahin natin yung maikling pagtatapos na nilagyan na ng verse 9, ang sabi ron, pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. And that is in reference to the angel, yung binatang nasa libingan. Sinabi nila ang lahat ng sinalaysay sa kanila. Pagkatapos, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. And they are part of that. Bahagi sila ng mga alagad. Hindi lamang puro kalalakihan ng alagad, the 12 disciples. Meron pong disciples among women na naging tapat sa kanilang pananampalataya. At kasamang nangaral ng mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig, ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Siguro meron tayong mga ganong karanasan din sa buhay. Akala nating retired na tayo, no? Wala nang gagawin. Pero God makes all things new. Ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay sa mga nananampalataya sa Kanya. At pinapaganda niya ang buhay ng bawat isa. Napaganda nga iniwang tanong kanina ni Abet sa Sunday School. Ano ba ang nagawa sa iyo ng katotohanang nabuhay na maguli si Jesus? What is the impact on me, on you, of that message na narinig nating nabuhay na maguli si Jesus? I think for our personal consumption, ganun din ang tanong natin. Ano ba ang pinasimulang gawain ng Panginoon sa iyo at gusto niyang tapusin mo magpahanggang ngayon kung hindi mo pa natatapos? Kala natin huli na yung pagpupugay na yon, huli na yung parangal na yon, but that's the first, they were the first recipient of the good news to be proclaimed. Para ipahayag, hindi pa pala tapos ang ministeryo. Tapos na ba ang ministeryo ng TUMC? At hindi na tayo makakabalik doon sa sinasabi nating sa atin. Do we have to live with that reality? Dito na lang tayo at kung saan tayo pupunta ayon sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa,
Hanap ay patay, sumalubong ay buhay. Nahanap nila yung namatay para pahira ng oil eh. Pero ang sumalubong ay buhay. No? Sabi sa verse 8 to 10, dali-dali nga silang umalis sa libingan ng may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, itong matindi ron sinalubong sila ni Jesus at sinabi, magalak kayo, rejoice. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Yun din ang sinabi ng mga anghel, di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Yun din yata ang sinabi kay Provenciano, no? Provenciano ba yun? Huwag kang matakot, yung team song, di ba? Huwag kang matakot. Parang Christian song, you know? Magmadali kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. This is now a first-hand encounter with the risen Lord. Ito talaga presensya na, hindi lang binalita. Hindi ka lang tawag dito, parang first-hand witness ka na, nakita mo. Hindi ka lang nakatanggap ng balita, but now, you are seeing the risen Lord, ang mga kababaihang ito. Kaya marahil ganun na lang ang kanilang pagpapakumbaba na sinamba, na sila ay hinawakan ng mga paa nito. Naging saksi sila sa pangangaral at pagtuturo, pagpapagaling ni Jesus, na sila mismo ay nakinabang. Especially one of them ay known figure in the New Testament, si Mary Magdalene, di ba ho? Seven demons ang pinalayas sa kanya at known to be hindi maganda ang kanyang buhay at ang lahat ng mga kababaihang ito ay merong karanasan ng pagbabagong buhay. Nakita nila ang naging pagpapahirap. They witnessed the suffering, the death, and even the burial. Meron hong isang account na nakita nila, dalawa sila, yung dalawang Maria, nung inililibing na ni Joseph of Arimathea and Nicodemus si Jesus. Nandun sila sa kabilang side ng libingan. Kaya alam nila kung saan ito nilibing. Tulad ng iba, akala nila ang buhay ni Jesus ay nagwakas na kalunos-lunos. Tragic. Pinakamalupit, the most cruel and painful death. Kalagim-lagim, horrible na kamatayan. But now they're seeing the risen Lord. Akala nila, wala na. Tapos na. Ngunit sinalubong at binati sila ni Jesus ng kanilang Panginoon na nagsabing, magalak kayo, literally means rejoice, be happy. Ito yata yung kinopya ni The Late Enrile, no? Gusto ko kayo maging happy. Be happy, sabi niya. Sinabi niya, huwag kayong matakot na sabihin sa inyong mga kapatid o sa aking mga alagad at sa iba na ako'y nabuhay at makikita rin ako tulad nyo. Sa mga panahon ng ating, this is how I apply the text, sa mga panahon ng ating panlulumo, yung talagang parang di mo na halos kayang bumangon. I was preaching sa The Way, UMC kung saan ako na Destino. Sunday, week after Ondoy happened on a Saturday, wala kaming service nung Sunday. Kasi alam niyo naman, yung simbahan na yon, luma pa noon, yung, anong tawag nila doon? Parang Coco Lumber na church, na elevated naman siya, pero lumubog yun because of Ondoy. And then I was preaching in the morning.
tinitingnan ko ang lahat ng pagmumukha ng mga taong nandun. And I have the feeling that I am the only one na hindi nakaranas ng pagbaha, paglubog ng mga sasakyan, pagkasira ng bahay. And I cannot relate to them. Hindi ako makaugnay sa mga taong sinesermonan ko nung umagang yon. Dahil talagang damandam ako na lugmok ang mga taong nasa harapan ko. Nung umaga, nung Sunday na yon, I had the opportunity to visit some of them day after Ondoy, pero hindi lahat dahil may mga bahagi sa Village East na hindi mo na mapupuntahan kahit after Ondoy sa lalim ng tubig. Sa mga panahon ng ating panlulumo, dahil sa kalamidad, panghina ng loob, takot, pag-aalala, kalungkutan, na para gusto na nating bumitaw o sumuko, resigned, dahil sa bigat o hirap ng problema o pasanin, pangangailangan na di natin alam kung paanong tutugunan ang mahal na bilihin at langis sa mga panahong ito at tataas pa raw sa Martes. Kinakabahan tayo, no? Siguro wala nang tao ngayon na hindi nagtitipid. Kahit mayaman ngayon, palagay ko nagtitipid eh. At nandun yung pag-aalala natin. What will happen kung matumindi ang hirap na ito, ang krisis na ito? Paano natin tutugunan ito? Di pa natin sinali yung mga may sakit na kapamilya na may pinagdadaanan. Sa panahon ng krisis, merong pang may sakit na kapamilya. May krisis na nga, merong pang may sakit. Dadaan pa sa gamutan, operasyon. O baka mayroong mga nasirang relasyon na hindi pa nabubuo. Na ang wish natin sana ay mabuo na. At marami pang iba, hindi ko alam. O baka may mga hamon o tawag na tumindig tayo sa ating pananampalataya. Ano man ang kahinatnan nito. Standing for our faith, whatever the consequences are. Medyo siguro yung mga mahilig sa NBA, tulad ko, ay nakita natin yung kwento kay Jaden Ivey. I do not know if I pronounce the last name ng Chicago Bulls. He was canceled. Inalis siya ng team dahil sa kanyang declaration na ang Chicago Bulls ay promoting Pride Month. Thus, they are promoting unrighteousness. At dahil doon, sinabi ng Chicago Bulls, that is detrimental to the team. Nakakasira ang pinahayag mo. May contract na po yun para maglaro sa Chicago Bulls. At siya po ay inalis sa team. Hindi ko alam kung mahusay na mahusay siya, pero ganun pa man. He stood for his faith. At hindi niya kayang i-celebrate with the team ang Pride Month ayon sa kanya. Ano kayang pwedeng mangyari kung sabihin natin yon sa company na kung saan tayo naroon? Hindi ko alam. Sa mga kaibigan natin. Hindi lang yung issue na yon at marami pang iba. May takot at pag-alala na gawin ang matuwid dahil baka tuyain, baka alaskahin na holier than thou. Sabihin ang totoo na may pag-ibig, baka sabihin maepal, mapapel. Gamitin ang nalalaman o kakayahan di lamang sa sarili, kundi para sa kapakinabangan din ng iba at kapurihan ng Diyos. Pagbutihin ang gawain. Ano
Ano bang ginagawa ko para sa Panginoon? Nagsisermon lang ba ako? O naglilinis ako ng simbahan? Kumakanta ako sa choir? Naglilid ako ng praise and worship? I'm in charge of the technical system. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Pinagbubuti ko ba yung ginagawa ko o I'm just go with the flow? Ginagawa ko ito kasi inaasahan sa akin ito. O ginagawa ko ito kasi mahal ko ang Panginoon. I am serving the risen Lord. Sinalubong at narinig ba natin ang bati ng Panginoon when we are doing all of this? Kahit na ang marinig natin puro negative. Pero ang Panginoon, ang kagandahan sa Kanya, sasalubongin ka niya eh. At siya ang babati sa iyo. Huwag kang matakot. Rejoice. Well done. Magalak ka. Kailan ka sinalubong ng Panginoon at sinabi niya sa iyo ang mga salitang ito, magalak ka, huwag kang matakot. Madalas sa mga panahong ginawa na nating lahat at tila wala pa rin nangyayari. Ngunit nang natutunan nating maghintay, manalangin, magtiyaga, magtiwala, at nasabing ang lahat ay isinusuko na natin sa Diyos. Fully surrendered. Sabi ng isang kapatid. Siguro doon natin narinig yung the small still voice of God. O yung isang taong nagkasakit ng COVID na ospital, at sa ospital na yon nakita niya yung mga kapwa-pasyente niya, isa-isang namamatay, buhay pa siya, pero nakikita niyang siguro ako nang susunod. And the final prayer was, Thy will be done. Kalooban mo, Panginoon, na mangyari. And then, she was at peace. Hindi po nag-rest in peace, namayapa po siya. Ano man ang mangyari, Thy will be done. O marahil na sabi mo, pinahintulutan mo ito, O Diyos, na mangyari sa akin, papalampasin mo ako dito. You will get me over this. Dahil pinahintulot mong mangyari ito sa akin. Ito ang witness na isang kapatid na humaharap sa isang napaka-seryosong karamdaman. Sabi ng Psalms, I remember, sabi ng Psalms ay, the Lord is close or near to the broken-hearted, to those who are crushed in spirit. Yung durog at wasak ang puso. The Lord is close. Malapit. Siguro pag tumawag tayo, ay mararamdaman na natin kaagad. Kung minsan we need to be broken para lumapit tayo sa Kanya. Yung mawasak tayo, masira tayo, at makita natin na siya lang ang makapagbubuo sa atin. If we give Him all the broken pieces, God can make a new person in us. Hindi natin nakalain yun, Kung kailan tayo wasak na wasak, lubog na lubog, sirang-sira. And God restore us. Make something new out of us. Napakagandang katotohanan. Hanap ay patay, sumalubong ay buhay. And then finally, tinanggap na magandang balita, sinabi sa iba. Tumanggap ka ba ng magandang balita? Na bababa na raw ang gasolina. Hindi totoo yan, Pastor. Yung huling kinarga nga namin, medyo sumakit ang kalooban ko. Dahil 93. Tapos meron ako nakita ng gasoline station, 87.
Parang ang pagsisisi, bakit ba ako nagkarga doon sa gasoline station na yun? Nakala ko mababa. Listening to the news na sinasabi sa atin, tataas pa. Isang bagay ang tiyak. One thing is certain. We live in uncertain times, but one thing is certain. I copy this from the commentary written by William Barclay. Sabi niya, kung si Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay, hindi sana natin narinig siya o ang kwento ng kanyang pagkabuhay. Kung hindi siya nabuhay sa mga patay, we have never known Him. Kasi hindi na siya kikwento. What's the use of telling the story of a dead Lord than a risen Lord? Kwinento sa atin ito kasi nabuhay siyang muli. Para sa atin. Para maranasan natin ang katotohanan ng pagkabuhay sa mga patay, sa kasalanan, sa kawalan ng pag-asa, sa kawalan ng kapayapaan, sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Binasa na natin yung Mark 16:9 kanina, ng mga babae pumunta kay Pedro at sinabi ang lahat sinalaysay ang lahat. Matthew 28:10 ang sabi doon, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, magmadali kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Kung wala kayang nagsabi sa atin, mananampalataya tayo. Meron bang nagsabi sa inyo na nabuhay na muli ang Panginoon? Meron siguro, no? Sa pulpito, sa gathering, sa kwentuhan ng mga kaibigan. Kung hindi nila sinabi sa atin yon, asa na kaya tayo? Kaya para sa akin, magpasalamat tayo, forever grateful. Kinanta yata natin kanina yun, ano? Forever grateful, magpasalamat tayo magpakailanman sa Panginoon na siya ay nagpakilala at nakilala natin at tumanggap tayo ng walang hanggang kaligtasan sa Kanya. Sino siya para sa akin? Siya lamang ang ating sandigang matibay. Anuman panahon, our strong foundation, anuman ang panahon, nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Do you believe that? God provides all our needs. Our needs, ang kailangan natin, not our wants. Mula saan? Mula sa kayamanan niyang hindi nauubos. Yun ang Diyos, hindi nauubusan ng kayamanan. Siyang nagbigay ng kapayapaan na hindi maunawaan ng isip ng tao na nag-iingat sa ating puso at isip upang hindi gumawa ng hindi kanais-nais. Siya ang bukal ng pag-asa, the fountain of hope, the source of hope para sa mabuting kalooban niyang makapangyayari kahit sa hindi magandang pangyayari. You meant it for evil, but God meant it for good. That is our hope. Kahit sa masamang pangyayari, God can make something good. At higit sa lahat, sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, walang makapaghihiwalay sa atin. Tayo magpasalamat sa mga lingkod o alagad na ginamit ng Panginoon upang marinig natin ang magandang balita ng walang hanggang kaligtasan. Siguro gagawin natin ito araw-araw. Kasi narinig natin ang pinakamahalagang balita. At sana hindi lang natin ito marinig, tulungan tayo ng Diyos na mabuhay tayo sa magandang balitang ito araw-araw
meron tayong kaligtasan. Saan yon, Panginoon? Saan yon, Pastor? E di sa pinaghanda para sa atin ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pagkakaloob ng mga handog, pangako, ikapu at pagawain. Sa Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pero makakarinig muna tayo ng awit na mga bata. Sige po. At habang umaawit ang bata, puproceed tayo sa offering. Manalangin muna po tayo. Salamat aming Diyos sa mga biyaya, sa mga pagpapala na natanggap namin na mula sa iyo sa aming isang buong buwan. Aming ibinabalik ang bahagi ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin at pinagkatiwala mo sa amin. Patuloy mo pong pagpalaing ang bawat isa at patuloy mo kaming parating patnubayan sa pagtatrabaho, sa negosyo, at sa lahat ng bagay. Amen. Tinatawagan po natin ang mga tagalikom. Langit at lupa siya'y
hanggan. Buong galak umawi pasalamatan. Puso'y buksan, umawit at magpuri ng lubos sa Diyos. Kayo po ay magsiupo. Dumulog tayo sa presensya ng ating Diyos, sa diwa ng pagpapakumbaba at pagsisisi, at ang pangako niya ay sasamahan tayo. Ang sabi sa mga gawa, 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Tayo pong lahat sa panalangin ng pagsisisi, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa pagsasawalang bahala na sumunod sa iyong kalooban, sa kawalan ng malasakit sa pangailangan ng iba, sa pagiging maligamgam sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa, sa di pagtulong sa pagbibigay ng karapatan at katarungan sa mga pinagkaitan nito. Patawarin po ninyo kami kung minsan sa halip na tumindig sa katotohanan at katwiran, ay nananahimik kami at naging instrumento pa ng kasamaan. Patawarin at linisin po ninyo kami. Tayo pong lahat gawin natin ang pansariling pagsisisi. Masiyasa tayo sa ating puso at isip sa Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan, ng ating kalooban. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Nialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso at isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo kung kaya niyo pong tumayo. Ang mga kapatid, ang Ebanghelyo ay nagbabalita sa atin ng unang araw ng linggo ay tulad ng araw ng kanyang pagkabuhay na muli sa mga patay. Siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa lugar na kanilang pinagtitipunan at nagpakilala sa paghahati ng tinapay. Halika kayo sa dulang ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong puso. Amin na taas sa Panginoon. Tayo'y magpasalamat sa Panginoon.
marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, banal ka at pinagpala ang iyong anak na si Jesu Kristo sa pamamagitan ng bautismo ng kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay, sinilang mo ang iyong iglesia. Hinahango kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan at nakipagkasundo sa amin ng panibago sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Nung gabi bago ipagkanulo ang Panginoon, siya ay dumampot ng tinapay. Pinagpasalamat iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinasabi, kunin at kanin ninyo ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro. At sinabi sa kanyang mga alagad, uminom kayong lahat dito. Ito ang dugo ng bagong tipan na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa tuwing gagawin niyo ito, gawin ninyo sa pag-aalala sa akin. At gayon, sa pag-aalala ng dakilang ginawa ni Kristo, ialay ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagpapasalamat bilang ating banal at buhay na handog, kasama ng handog ni Kristo para sa atin, habang ating ipinapahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y muling babalik. Ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu sa aming lahat na nagkakatipon ngayon at sa mga handog ng tinapay at alak, ang katas ng ubas na aming pagsasalusaluhan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kaming kaisa ni Kristo, nagbubuklod sa isa't isa at sa ministeryo para sa mundo, hanggang dumating si Kristo sa kanyang katagumpayan at makasama sa kanyang dakilang pagdiriwang. Ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapasalamat, ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga dahil isa lamang ang tinapay, tayo'y isang katawan kahit na tayo'y marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Kayong lahat ay makakaupo at kung kayo'y handa na, tayong lahat ay inaanyayahan sa dulang ng Panginoon na makasalo niya sa pinaghandaan niyang piging sa buhay na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Gawin natin ito sa diwa ng pakikiisa, ng pagtatalaga, ng pagpapasalamat, at ng pagsunod sa kanyang kalooban. Hali kayo, lumapit kayo sa kanyang dulang, at tumanggap ng kanyang handog.
Sabi ni Jesus, may bagong utos ako sa inyo. Mahalin niyo ang bawat isa. Dapat niyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin niyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na disciples ko kayo. Sa ating pagtanggap ng tinapay, kanin natin ang mga tinapay at pag-inom ng alak, naway maging kapahayagan ito ng ating pagyakap sa pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. At dahil doon, gagawin din nating umibig sa isa't isa upang makita ng lahat na tayo'y mga disciples niya. Humayo kayo sa kanyang pagmamahal na walang makapaghihiwalay sa atin. Anumang bagay dito sa mundo. Dahil ang kanyang pagmamahal ay ibinigay ang lahat-lahat kasama ang kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, sabi ni Pablo, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi dadating ang time na ani tayo kung hindi tayo magsasawa. Kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na doon sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Christ. Nawa ang kabutihan ng Diyos ay maranasan natin upang iparanas natin ito sa iba sa lahat ng panahon. Kanin ninyo ang tinapay at maging mapagpasalamat sa Diyos na mabuti. Inumin ninyo ang katas ng ubas bilang pagkilala na ang tanging mabuti na nasa atin ay ang buhay ng Panginoong nanahan at nagahari sa ating buhay. Humayo po kayong lahat sa kaniyang kabutihan at ipahayag natin ito sa ating mga gawa at paglilingkod. Amen. Amen.
Tumayo po tayong lahat sa pag-awit ng He Lives. Buhay ang aking Kristo, pinalilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, inig niyang mamo, mapagpalang kamay. Sa tuwin ay malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Pagdamay niya'y sa lahat ng dako, at kahit na pagod may tuwa rin ako. Siya'y aking patnubay sa mabagyong mundo, at makikitang muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Kakaupo na po kayo. Nais yung lumuhod sa harapan at magpasalamat, magtalaga ng sarili, humiling ng anumang kahilingan sa Panginoon. Magpasalamat, magdiwang, magalak sa kanyang pagtatagumpay. Narito po kami, aming Diyos. Salamat na narinig namin ang mabuting balita. Ang banal at buhay na mabuting balitang naghatid sa amin ng kaligtasan. Ang buhay, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo para kaming lahat ay mabuhay sa bago, sa mapalad, at sa walang hanggang buhay. Ngayon at sa walang hanggan. Ipagpapasalamat namin ito habang buhay. Na nakilala ka namin, ipinakilala ka sa amin ng iyong mga lingkod. Sinabi sa amin ang iyong buhay. At totoo, Panginoon, totoo ka sa iyong mga pangako. Ikaw ay presensyang pangwalang hanggan, noon, ngayon, at magpakailanman. Dahil ikaw ay nabubuhay, kami mabubuhay sa iyo. Kami pinawalang sala. Kami may pag-asa sa likod ng kamatayan. Kami pinalaya at pinatawad sa aming mga kasalanan. Kaya ang aming pag-asa ay hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay na darating.
dahil ang aming sinasampalatayanan ay nabuhay na muli. Salamat po. Panginoon, sinasamahan namin sa pagpapasalamat ang aming mga kapatid sa pagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Bukas, sina Fiscal at Judge, sila Teacher Joyce at Dino. Salamat po sa mga taon ng pagsasama ng dalawang buhay na tinawag mo at pinag-isa mo sa layuning maging daluyan ng biyaya mo, Panginoon. Sa marami, hindi lamang sa loob ng kanilang pamilya, kundi saan man sila naghahatid ng paglilingkod, ng pagbibigay payo, impluwensya, pagtuturo ng kabutihan ng Diyos, ng katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Salamat po. Napapagtagumpayan nila ang lahat ng mga pinagdadaanang hamon at pagsubok sa loob ng pamilya. Ano man ito, Panginoon, dahil itinatag nila ang kanilang pagsasama sa ibabaw ng pundasyon, walang iba kundi ikaw. Ano mang bagyo, unos na dumating sa buhay, mananatiling nakatayo ang kanilang pamilya. Salamat sa pagdiriwang ng mga kaarawan ng mga kapatid namin. Kilala mo po sila at naway patuloy silang lumago, lumusog, hindi lamang sa pangatawang pisikal, kundi ang kanilang mga isipan, ang kanilang emosyon, ang kanilang spiritual na kalusugan din, Panginoon, ang kanilang pamumuhay sa lipunang ginagalawan ay patuloy na tumatatag din sa bawat araw. Bigyan mo sila ng marunong na puso sa bawat paglipas ng panahon, natututo sa mga karanasan, napapatawad ang nagkasala, at maging ang mga sarili kung paano mo kami pinatawad ay makapagpatawad din sa iba. At higit sa lahat, makamove on sa anumang kabiguan, makita ang mga bagong pagkakataon lumago at matuto, tumibay at mamunga tulad ng inaasahan mo sa buhay ng mga nakaugnay sa iyo. Dalangin namin ang patuloy na pagpapalakas po ninyo kay Joyce Cunanan Vargas na may flu, kay Nori Villanueva na nagre-recover sa isang major operation sa tinanggal na tumor sa kanyang spine, kay Alvin Panganiban, matapos na nilagyan siya ng stent, ay nakaschedule na dumaan sa isang shockwave para durugin ang mga kidney stones sa April 7. Dalangin namin ang patuloy na kalakasan nila, kagalingan sa buhay nila kapatid na Ernie, Linda at Longson, maging ang kalakasan ng 90 sa kanyang panahon ng katandaan, manatili ang kanyang kaligayahan sa kalooban, ano man ang kanyang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Patuloy na kagalingan kay kapatid na Raquel Lucena, kay Pastor Harvey, kay Pastor Palma, kay Pastor Arnold Sembrano, at sa mga pamilya ng aming mga retired ministers and workers and deaconesses. Panginoon, na kasama namin dito at yung mga hindi namin kasama dito sa conference site. Pagpalain niyo ang mga ministeryong pinagkatiwala niyo sa mga manggagawang pastor, diakonesa, mga district superintendents, mga bishops ng United Methodist Church. O Diyos, sa mga panahong ito, manatili kaming relevant at may paghatid ng significant na
pagbabago na inaasam namin at nagsisimula sa amin. We must be the change that we want to see. Makita ang mga pagbabagong yan sa amin na gusto naming makita sa marami. Pagpalain niyo ang mga ministeryo ng iglesia kahit sa panahong ito na walang katiyakan, hirap na hirap ang buhay ng marami. Pagpalain niyo ang paglilingkod ng mga pinuno, ng mga namumuno sa bayan, sa buong mundo. Hindi lamang ang pagsariling pang-unlad, ang pagyaman ng sariling kabuhayan, ang pagganap ng mga tungkulin sang-ayon sa sinumpaang katapatan, kahusayan, at katuwiran, Panginoon, at hindi mga pang-aabuso, panglalamang, pagpapayaman ang laman ng puso. Kahabagan mo ang aming bayan, Panginoon. Tulungan mo ang buong mundo. Matapos na ang digmaan at magkaroon ng kapayapaang nagsisimula sa kaloobang na handang makipagkasundo, handang magpakumbaba, handang magsimula at gumawang magkakasama kahit sa mga kapwa kapananampalataya, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas naming pagpupuri, O Diyos. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus na Panginoon ng lahat. Amen. Amen. Iwang Oksiyano, tinig mo'y itaas, at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa ng nagsisihanap. Wala na ngang iba pang kasiliyan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa magipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Anong mo'y bakit ko alam? Sa puso ko'y buhay. Mga magulang, mga kapatid, sa pagkayo natin sa mundo nating ginagalawan, patuloy nating maranasan ang pagpapala, ang bendisyon. At ngayon, patuloy na sumubuhay ng bawat isa ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos Anak, ang biyaya ng pagsama, pagkasi, kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, siyang sumabuhay ng bawat sambahayan at patuloy na makahayong bawat isa na ipinapahayag ng ating Kristong sinampalatayanan ay hindi na natiling patay, kundi siya ay nabubuhay at nabubuhay magpakailanman. Kaya't ang pananampalataya ng bawat isa ay mayroong kabuluhan. Humayo tayo na mayroong pagtatagumpay mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. Amen. Nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko.
Ipayag po natin ang patuloy na pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Pagkatapos po ng announcement dito sa